Alright, so welcome again dito sa panibagong video kung saan ituturo ko sa iyo yung paano naman gagawin yung gratis club store using yung POS, and then paano naman siya kung segregated yung items mo. Alright, so basically in this section or in this video or in the previous video, pinag-usapan natin paano yung segregation kung yung customer is nag-order siya online. Na ngayon, let's do naman the point of sale system, or let's do this using the point of sale system, kung ano naman yung pagkakaiba niya kung gagamitin natin yung mga kung gagamitin natin siya for your offline customer. Kasi nga 'di ba, yung mga offline customer dumadagsa or pumupunta sa tindahan mo, and using this system, itong point of sale system, magagamit natin yan or magagamit mo siya para hindi ka na magmamano-mano magkukompute ng mga sale mo within the day. So, papakita ko sa inyo ngayon, ayan, sa left side ko, meron dyang nandyan yung screenshot nitong kung ano yung nasa screen ng cellphone ko, nandyan sa gilid lang dito sa right side ko. At least makikita mo, may Skyflex dyan, di ba? May Pepsi, ayan, Coca-Cola. So, kung ano yung nakikita mo dyan sa gilid, dyan din yung ginagawa ko dito sa cellphone ko. So, ang gagawin natin is basically we're going to check out, no, yung mga items na in-order ng customer, kunwari, no? Kunwari na lang, in-order ng customer dito sa tindahan mo. Okay, sa tindahan mo. So, for example, I have this item here, and ang gagawin ko lang, i-scan ko lang siya using this barcode na icon dito sa gitna. Yan, kung sa baba, sa taas nung may plus sign. Ayan, i-click mo lang yung barcode and ma-access mo na yung camera ng cellphone mo. So, gagawin mo lang, i-scan mo lang to. For example, ito. Ayan, in-order na to ng customer. Ayan, so tingnan natin kung may scan ba niya. Ayun, so nakuha na. So, Nova. Ayan, naka-encode na yan doon sa ating system. Ito naman, pillows. No? So, tingnan natin, i-scan natin again kung ma-scan ba siya at makukuha ba siya ng system natin para ma-add to cart. Ayan, automatically, ang bilis niyang ma-scan. So, ito naman, Milo, no? Scan natin kung ma-scan ba natin yung Milo. Ayan, so medyo mahirap siya i-scan. So, ang gawin mo, pwede mo naman siyang i-type na lang yung barcode number sa baba. Okay? Pag hindi scan, iba katulad din ng mga cashier dyan sa mga supermarket, kapag hindi na scan by scanning, yung barcode scanning, ita-type na lang nila yung yung barcode number. Kasi may may mga number kasi to, ayan o, may mga number sa baba. So, pwede mong i-type na lang yan kung hindi siya ma-detect nung camera or ng barcode scanner mo. So, okay din kung meron kang barcode scanner, ituturo ko rin kung paano naman siya kung meron kang barcode scanner. So, ayan, na-encode ko na. So, click nyo lang tong susunod. Ayan. So, yun. Na-add na yung Milo. Ayan. So, may Milo na dito. Okay? So, for example, ilan ba yung in-order ng customer na Nova? Sabihin natin, 2 or 3. Yan yung Pilo. Sabihin natin, 2 lang. Ayan. So, i-change mo lang dito yung quantity. Yung Milo, ito. This is 12 pieces ata to. Yeah, this is 12 pieces. So, ilagay natin dito 12. Yan. So, yun. Automatically, i-compute na ng system. So, ayan na yung total ng customer. And since this is POS, make sure nga pala na yung gratis account na nilagin mo is yung sa admin account, yung account mo. Okay? So, pwede mo ring i-proceed to check out kung for example, gusto mo talaga online system. Pareho lang din naman kung i-deliver pa to, no? Pwede mo ikaw na lang kasi for example, ang order ng customer is pick up, no? Pipick upin ng customer. So, instead na POS, hindi pa kasi yan bayad, pipick upin pa lang bayad. So, itong proceed to check out ang i-click mo, yung nasa taas. Pero kasi kung yung customer nandyan na, kinuha niya doon sa stante ng mga grocery, kung may grocery stall ka talaga, and bumili, or kahit sa tindahan mismo, ano yung binili ng customer, isang pirasong Milo, isang pirasong pillows. So, ganun pa rin, gamit mo itong POS system natin. Ang ganda kasi sa POS, matitrace kung ano yung sale mo within the day. So, kapag i-click na itong POS
proceed as POS, pwedeng yung button na yan or itong solong button na makikita mo ngayon. So, i-click mo yan. Okay? And then, mapuproceed na siya doon sa page kung saan ka magta-type ng kung magkano yung pera ng customer mo, di ba? So, shall we say cash amount, no? Cash amount, which is, for example, yung customer nga pumunta sa tindahan mo, so binayad niya 300 pesos. So, ita-type mo dyan, 300 pesos. So, automatic na magsasabi na kung magkano yung isusukli mo. So, 20.55 yung isusukli mo doon sa customer. And then, save order mo na. And then, that's it. Automatically, ang status nito, so, dito na tayo magtitingin ng order na yan sa ating Windows. Okay? So, dito na tayo titingin, ha? Sa desktop na lang para mas clear sa iyo. At least nakita mo lang kung paano siya in-order doon or paano natin ginamit yung POS system using the cellphone. So, balik tayo dito sa admin account. So, nandito na yung check out natin or POS natin kanina. Okay? So, i-click natin to, complete na kaagad yung status. Kasi complete naman siya. Kasi kapag nagbayad na yung customer, binigyan ng pera, ilalagay mo lang doon yung magkano yung binayad ng pera ng customer mo. Tapos, nilalagay nyo yung sukli. So, automatically, kapag isi-save mo yon, automatic completed na kaagad siya. And since completed na kaagad siya, automatically, yung quantity, alright? So, dito na makikita mo yung pag-plus and minus ng stocks. So, ang stock kasi ng Nova dati, kung i-open natin to is, so 97 na lang siya. Kasi dati, 100 kasi yung, hindi ko lang naipakita, but yung stock nito is 100, ngayon 97 na lang. Kasi nga automatic na siya, diretso na siyang nag-subtract doon sa kanyang stock because completed na yung order na to pagka POS. Diba? Or yung point of sale system. So ito rin yung OBP loss 98. Now, here comes the Milo. Diba on the previous video is ang ginawa natin is yung Milo is, di ba 20 yung stock niya pero in order ng customer 30. Di ba dati 30? So ngayon 0 na yung stock niya. Pero here comes nakaka-order pa rin because yung Milo kasi ang setting ng Milo na products mo is naka-check yung segregated. Okay? Ito. Ayan, quantity segregation, naka-check kasi siya. So, ibig sabihin, pwedeng ma-order ng customer kahit wala ka ng quantity dito. Alright? So, kapag nagkaganon, then you just need to, you just need to put quantity here. And since offline naman yung customer, maybe nalimutan mo lang na ilagay yung quantity nitong Milo. Alright? But then again, that is okay. Pwede ka nang mag-proceed o okay lang naman na mag-proceed ng ganon basta i-update mo lang yung Milo na item mo. For example, ito, diba? So, automatic naman kasi ma-add naman siya dito sa sold. So, okay lang din, no? Kahit naka-zero pa to. Now, once na merong stock na dumating dyan sa bahay mo, bumili ka ng supplies, maraming supplies, then you can put the quantity here, alright, ng Milo. So, iisa-isahin mo talaga yung items paglagay ng quantity. Alright? So, ganun lang ka-simple yung system na to. Hindi naman siya ganun complicated, di ba? And by the way nga pala, makikita mo na dito sa insights, no, kapag i-click mo nga itong insights, makikita mo na yung gross sale mo within the day. And then, kapag i-click mo itong show sale details na to, makikita mo na dito yung net profit mo, no, within the day, or pwede mong iset yung date dito. So, let's say, start tayo ng February 1. So, 2,395 kasi hindi naman to actual, no? Pero kapag actual to, so, malalaki din yung lalabas dito na numero. Of course. Ang concept talaga nito, kapag show sale details mo to, makikita na dito yung mga items or capital and the net profit within the certain period and then delivery fees. So, makikita mo na kaagad yung income mo within the day pa lang. Alright? Then, pwede ding within a certain month, within a certain week. So, kayo nang bahalang mag-set ng date. Now, ito din importante, top 10 products. So, ito yung nagamit talaga nung segregation or nung paglagay ng quantity doon sa iyong mga products. So, at least makikita mo na dito kung ano yung mga top 10 na products yung mabenta
'di ba? So katulad dito, Milo sachet kasi ang dami na nating in-order na Milo since last lesson pa lang, 'di ba? So magkukwenta na siya kaagad dito. So, and then Lucky Me, ayan, next, and then at least pa lang, dito pa lang makikita mo ng screenshot o snapshot mo na kung ano yung dapat na mga items na i-stock mo na doon sa tindahan kung may tindahan ka. Alright? And then, top low products, ito din, maganda din tong top low products kasi parang mali ata to. So, basically kasi dapat dapat nag-low yung sold quantity. So medyo may discrepancy lang dito, no? Kasi basically itong Milo zero na to eh. So isushow kasi dito, tingnan ko lang ulit, pa-check ko to. Basically makikita dito yung top low products, yung kaunti na lang na product. So kung concern ka talaga sa stocks, kung ano na lang yung kaunti yung stocks, makikita dito. Okay? So yan. So that's it for this session. And I hope na nakita mo yung kagandahan ng system natin na kapag nagamit mo siya, then you can have gamit mo kung offline customer, gamit mo lahat, pati yung quantity, yung pag-add, pag-subtract ng quantity, nakita mo na lahat. So, thank you for watching. On the next video, pag-uusapan naman natin, paano naman na kung gusto ko ng per location talaga. Diba? Previously, we talk about calculating the delivery fees. Paano naman kung gusto ko yung delivery fees is per location talaga? In how it can be na gusto ko unlimited products yung pwede kong ma-upload para mas maraming products. In paano gagawin yon? In paano din yung medyo mas detalye talaga ng kaunti yung mga makikita, or kung pwede sana may import-export ng Excel, paano ba yung mga ganon? So yun yung pag-uusapan natin on the next